For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eyes so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor. Now all I can see are the fields of your grace. Wherever I run, you're leading the way. You shook the shackles off my feet. I found redemption on my knees. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor. Oh, I'm a survivor. You're my God, you're my fighter. You make me a survivor. You're my God, you're my fighter. You make me a survivor. You're my God, you're my fighter. You make me a survivor. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. Oh God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor. Oh, I'm a survivor. You pulled me out of the fire. I'm a survivor. For so long I carried the weight of my past, crippled by burdens like stones on my back. I thought I had fallen too far from your grace, but you came and showed me the way. When I was lost, soul searching, you were the ground beneath my feet. When I was a blind man begging, you were the eyes so I could see. When the smoke was rising up, you were the air that I could breathe. You gave me hope, you gave me something to believe. Now I'm alive and born again, rescued from the grip of sin. God, your love came crashing in and pulled me out of the fire. I'm a survivor. Now all I can see are the
Magandang gabi, crossover kadas. Ako pala si Mavi, ang inyong fourth big placer sa bahay ni Kuya. Nakaraang Sabado ay napag-usapan natin ang the blood that was shed from Jesus' wounded body. That God paid the full price just for you and me. At dahil ngayon, i-welcome ko kayo sa panibagong episode ng ating crossover ngayong gabi. Ready ka na ba? Kung ready ka na, pwede ka mag-react, mag-comment, or mag-send ng GIF sa ating comment box upang ipakita ang iyong excitement. Handa ka na ba? Tara, sabay-sabay tayong kumanta, sumayaw, at magpuri sa ating dakilang Diyos ngayong gabi. Hallelujah, come on, let's give our best praise to the Lord. Hallelujah. I pray and hope we rise. We speak your name, we lift our eyes, tune our hearts to your beat. Where we walk, there you will be, with fire in our eyes and lives alight. Your love untamed is blazing now. The streets will grow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side in my life. 1, 2, let's go!
Hallelujah, Lord. Patuloy ka namin pinupuri sa mga oras na to. Tunay nga ng kagalakan namin, Lord, ang papurihan at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dingin, kalakip ng awitin. Oh, mayroon lamang akong salibong buhay, hindi pagkakain lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilaraan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan kong ikaw ay sambahin. Wagas na pagsinta iyong dingin, kalakip ng awitin. Hallelujah. Purihin ka, Diyos, luwalhati sa'yo. Oh, Jesus. Purihin ka, sambahin ka, Diyos. Magkila ka, Jesus. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Kaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo
Diyos, sambahin ka. At sa ating pagsisimula, may mga anak ng Diyos, mga survivors na magbabahagi ng kanilang survivor stories. Alamin natin ang mga naging hamon nila sa buhay at kung paano nila ito napagtagumpayan kasama ang ating Diyos. Halina't pakinggan ang kanilang istorya. Hello, crossover Kadas. Ako nga pala si Jomar from Burning Ones Network at ito ang aking survivor story. During this pandemic, ang pinaka naging struggle ko talaga is yung sarili ko sa harap ng Panginoon. Nagsimula yung lockdown, di ko nakapansin na unti-unti na pala nalalayo na yung sarili ko sa Kanya. Yung connection ko sa Kanya. Hindi ko na-work out na dapat pala simula na nag-lockdown, mas pinocus ko yung sarili ko sa Kanya. Na-maintain yung maayos na connection sa Kanya. Lalo na wala masyadong distractions unlike before the pandemic. Pero talaga ang Diyos napakabuti. Hindi niya hinaya ang yung malayo ka sa Kanya. Tuloy niya ginagamit yung mga tao na nakapaligid sa akin. Especially yung leader ko. Na patuloy na nakakasa sa akin at in-encourage. In-encourage ako. Ako nga pala si Jomar from Burning Ones Network at ito ang aking survivor story. Hello, crossover Kadas. Ako nga pala si Christian ng Conquerors Network. Siguro yung very notable na survivor story ko ay yung this past few months lang. Yung nasa panahon tayo ng lockdown at ECQ. Nung nabalitaan namin ng family ko na magkakaroon nga ng ECQ or lockdown na hindi pwedeng lumabas, isa kami sa mga siguro nag-panic buying, na nagpunta ng grocery, nakipagsiksikan para mabili yung mga pangangailangan namin. Naratala siguro yung mga kahit 2 linggo. Ganyan. So yun nga, nandun na tayo sa panahon ng ECQ. So sa kami sa una, natakot na dahil baka mahawaan, dahil hindi nga natin alam itong pinakaharap natin. So ayun, yung unang 2 linggo ay hindi pa namin ramdam ganun kahirap. Siyempre kahit paano, nakapag-ipon si Papa na may pangbibili namin sa mga pangangailangan namin. Pero nung tumagal-tagal, iniisip na namin kung saan kami kukuha ng pangkain, pangrenta ng bahay, at mga supplies. Buong ECQ, walang biyahe si Papa, bawal pumasada kahit sasakyan, wala rin akong trabaho, so hindi talaga namin alam kung saan kami kukuha. Sa panahon na yun, talagang wala kaming kayang gawin para sa aming sarili. Buti na lang, mabuti ang Diyos. Siya ang nag-provide para sa amin. Si Papa, napasama sa nabibigyan sa SAP. At ako naman, regular na nabibigyan ako ng allowance galing sa company. So sa panahon na yun, lalo kong na-realize na sa mga oras na wala akong kayang gawin para sa aking sarili, na hindi ako makapag-provide para sa aking pamilya, still, the Lord is good at siya ang nagpo-provide sa amin lahat. Na-survive namin yung ECQ, yung lockdown, which is more than 2 months na wala kaming halos ginagawa. Dito mas na-realize ko na our God is also a God of provision. Lamang mga crossover Kadas, muli, ako si Christian ng Conquerors Network at ito ang survivor story ko. Hello, crossover Kadas. Ako po si Steph Fernandez from Leaf Network at ito ang survivor story ko. Siguro tulad ng iba sa inyo, isa rin ako sa medyo nahirapang mag-adjust nung time na nagkaroon tayo ng pandemic, lalo na sa ministry na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Of course, from physical gathering, naging online lahat, at hindi tayo handa sa ganung setup at kulang tayo sa kaalaman kung paano nga ba ginagawa yung online service. I remember there are nights na habang gumagawa ako, umiiyak ako kay Lord, kinakausap ko si Lord, at sinasabi ko kay Lord yung nararamdaman ko na Lord, ito lang yung kaya kong gawin. Lord, sagad na po ito. Lord, ito na po yung pinaka-best ko. And sometimes na sasabi ko rin kay Lord, dahil sa hirap, gusto ko na lang mag-give up o gusto ko na lang huminto.
Ayun, medyo mahirap siya kasi nga maraming deadlines na kailangan mo talagang ma-meet at matapos. And sometimes nakakalimutan ko na rin yung joy sa heart na pagdating sa paglilingkod kay Lord. And siguro first 2 months, ganun yung naging setup ko. And until one day, si Lord nagpadala siya ng mga taong gagamitin niya para tulungan tayo, para gabayan tayo, para suportahan tayo sa ministry through online service. And I praise God and I thank God sa mga taong ginamit ni Lord para makasama natin sa paglilingkod. And by the grace of God, until now, katuwang natin sila. At palagi tayong itinatawid ni Lord sa online services natin. Naniniwala ako, hindi natin kailangan maging super galing para lang makapaglingkod kay Lord. Kailangan natin ng tapat at matatag na puso na handang sumunod anuman yung ipapagawa sa atin ng Panginoon. And again, this is Steph Fernandez from Leaf Network at ito ang survivor story ko. Hi Crossover Kadas! Ako si Melissa Pelovelio ng Relentless Network at may share ako sa inyong story. Nagsimula yung story na yon nung nabigyan ako ng maraming opportunities para mag-serve at mas maging kagamit-gamit sa mga gawain para kay Lord. Nagsimula yun na masaya, exciting, pero dumating sa point na na-stress ako sa mga iniisip ko na paano kung mali yung desisyon nila sa pagkakapili sa akin. Bakit hindi ko magawa ng tama? Bakit hindi ko ma-perfecto? Paano kung magsisi sila sa pagpili nila? Paano kung ma-disappoint ko sila? To the point na nahirapan ako mag-focus sa ibang bagay. Sobrang dinadown ko rin yung sarili ko. Nahirapan na rin ako makipag-usap sa mga tao. Tapos, after nang kinausap ko si Lord, shinare ko sa kanya yung problema ko, yung frustration ko sa mga nangyayari, na ayun nga, paano kung ma-disappoint ko sila, paano kung isipin nila na hindi ko binibigay yung best ko, paano kung isipin nilang hindi ako nagseseryoso. Tapos, may pinasok si Lord sa heart ko na praise na I'm proud of you. Tapos after nawala yung worries ko, nawala yung mga word na paano kung, nawala yung pagtatanong ko na gano'n, na nagising ako, namulat yung mata ko na dapat si Lord yung pinaka-focus ko. Si Lord yung pinaka-tinitignan ko. Tinitignan ko kung paano niya ako nakikita at hindi yung kung paano ako nakikita ng iba. Si Lord lang talaga yung nakakita sa akin off-cam, kung ano yung mga ginagawa ko kapag walang ibang tao. At yung time na sinabihan niya ako ng I'm proud of you, yun yung the best na compliment na nakuha ko. Tapos, ayun, after nun, hindi ko na iniisip masyado na paano kung ma-disappoint ko yung mga tao. Kasi alam ko, nagiging proud sa akin si Lord sa mga ginagawa ko, na pinagpapatuloy ko pa rin yung mga ginagawa ko kahit na hindi ako magaling, kahit hindi ko kaya, pinagpapatuloy ko pa rin. So, ako si Melissa Pelovelio at ito ang survivor story ko. What has washed away my sin? Nothing but the blood of Jesus. And what has made me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white
Barkadas, and magandang gabi sa aking mga kapwa survivor. And tonight, we are on the third week ng ating series ng Just One Drop of the Blood of Jesus ni Pastor Cesar Castellanos. So alam ko, we are all excited to know yung bagong revelation ng Lord ngayong gabi, no? Yung ihahatid sa atin na message from the Lord. So before that, alam ko, every one of us naniniwala tayo na every drop na pumatak, blood ni Jesus sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ay sobrang mahalaga at mayroong kanya-kanyang significance sa ating buhay. Amen? So kung tayo ay tunay na tumanggap kay Jesus Christ at tinatawag natin yung ating sarili ng mga Christians, hindi kompleto yung ating buhay Kristiyano kung hindi natin alam yung tunay na purpose ng pagdanap ng dugo ni Jesus Christ. So tonight, meron tayo ulit bagong malalaman, matututunan. And before that, bago natin malaman yung mga bagay na yun, samahan niyo muna akong panoorin itong video na to. Hi everyone. And they said the Zoe is playing. And there's my. You want cream o? Okay, yeah. And You want? I love you. Some cream O and Okay. I love Give you cream o. yes. But wait. Oh no. Wait, put it down. Not yet. Huwag mo munang kakainin, ha? Oh no. Okay? Mommy will go downstairs lang, ha? May kukunin lang si Mommy, ha? Okay? Huwag mo kukunin, ha? Don't eat it yet. Oh no. See ya. Oh, wait mo si Mommy, ha? Oh no. Wait mo lang si Mommy until I come back, ha? Oh no. Huwag mo muna i-eat, ha? Oh no. May kukunin lang si Mommy sa baba. Okay? Ate Zoe. Okay, don't eat that, Sia, ha? Wait lang, ha? Oh no. Okay? Oh no. Are you done, Mommy? You eat? You want to eat that? Ha? You want to eat that? You want to eat the cookie? Gusto mo? Okay, then you eat the green. Oh, very good. Si Ate Gina. Good job. What else is there? It's on my face. Very good si Ate Gina. So, ayun na nga po, no, napanood natin yung video. So, yung bata po dun sa video, ang pangalan niya po ay Zia. So, anak ko po siya. She's 4 years old. And yung ginawa po namin na challenge is tinatawag pong Patience Challenge. So, I believe some of our viewers tonight, napanood nyo na po yung challenge na yun. Ginawa po ng ibang parents sa kanilang mga anak. Okay po, so bukod po dun sa challenge na pinakita ng video, about patience, meron pa pong isang word na pinakita po sa akin ng Lord, which is yung word of authority. Okay? So, yung authority bilang parent po na I have the right na sabihin po kay Zia kung dapat niyang kainin na ba yung cookies or hindi pa. So, alam ko yung mga ibang parents nanonood po sa atin ngayon. Shoutout po sa inyo. And totoo po yun, yung authority bilang magulang, meron po tayo niyan. Kumbaga, depende po sa atin kung paano po natin sasabihin sa kanila kung susunod ba sila or hindi. Tama po? So, yung word na authority ay sobrang mahalaga po sa ating pag-uusapan po ngayong gabi. Amen? So, yung ating po pag-uusapan ngayong gabi, sa chapter 3, ang title po niya is The Blood That Was Shed from Jesus' Head Because of the Crown of Thorns. Okay? So, throughout history, alam po natin na ang crown po ay simbolo po ng authority. Amen?
So, originally po, tayo po ay tagapagmana ng yaman at authority ng ating mga unang magulang na si Adam and Eve. Well, in fact, when God created man, He blessed him saying sa Genesis chapter 1 verse 28, ayan, basahin po natin, sabi po ni God doon kay Adam and Eve, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." So through that blessing, the Lord crowned man with the authority over all creation. Kasi sinabi po ni God dun subdue it and rule. Tama po? So, tinignan ko po yung ibang ibig sabihin ng subdue. Other term for that is to conquer. Diba? So, sa Tagalog po, pamahalaan. So, binigyan po ni God si Adam ng kakayahan na pamahalaan ang lahat ng creation sa sanlibutan. However, this man's authority is conditional on his obedience. So, nakasalalay po sa pagsunod. Diba? So, remember yung command po ni God sa Garden of Eden. So, basahin po natin siya sa Genesis chapter 2 verse 16b to 17. Sabi po ni God doon, "For any tree of the garden, you may eat freely. But from the tree of knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat from it, you will surely die." So, because of that, Adam's sin, curse entered the world. So, doon po pala nagsimula yung curse. So, sa Tagalog po, ay sumpa. Amen? So, because of that curses, nawala po yung authority na binigay po ni God kay Adam. Because the enemy obstructed or blocked the level of conquest na meron po si Adam, which is na nanggaling kay Lord. So, that authority that God gives to Adam ay nawala po because of his disobedience. So, grabe po no, nakakalungkot. Kumaga, binigay na ni Lord, nawala pa. And, isa pa po doon, Adam's sin deactivated the full access of God's blessing na originally po ay binigay po sa atin ni Lord. So, sa atin, ako naniniwala ako na si Lord, gusto niya tayong pagpalain. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, ay gusto niya tayong pagpalain. Gusto kanyang tulungan dyan naalisin dyan sa sitwasyon mo na pagiging malungkutin, puno-puno ng frustration, tapos yung iyong insecurities, gusto kang tanggalin ni Lord dyan gusto kang alisin dyan gusto niya tayong tulungan sa bagay na yan even yung ating mga addictions, diba? Pero ikaw ba yung tipo ng tao na minsan natanong mo na ganito, kung gusto talaga ni Lord na alisin ako sa sitwasyon ko na ganyan, bakit nandito pa rin ako? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? Diba? Bakit nga ba? Because His blessing is depend on our obedience to Him. So, nakasalalay po sa obedience natin kay Lord. Okay? So, sabi po kasi sa Deuteronomy chapter 11, verse 26 to 28, sabi po doon, "See, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods which you have known." So kung isa-summarize po natin yung verse na yun, ang ibig pong sabihin ay ganito. Obedience to God equals blessing. Okay? Disobedience to God equals curses. Okay, ulitin ko po Obedience to God equals blessing. And disobedience to God equals curses. So, nasan kaya tayo dyan? Kung i-assess natin yung sarili natin, asan ba ako? Andun ba ako sa pagpapala? O andun ako sa sinumpa? Okay, yung kahit anong uplift natin sa sarili natin, hindi tayo sumaya-saya. Diba? Yung kahit na anong gawin natin na ayos dun sa relationship natin sa family natin na hindi maayos-ayos. Or maybe, ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ka naman masipag ka maghanap ng trabaho. Pero at the end, hindi ka tumatagal. Diba? Or ikaw yung tao na sobrang ibinibigay mo, binubuhos mo yung iyong oras sa pagtatrabaho, yung buong panahon. Pero at the end of the day,
Ang inaani mo lang is yung pambayad ng bills, pambayad ng utang, di ba? Pero of course, ito yan, kung nararamdaman natin yan, mga ka-crossover kadas, gusto kong sabihin sa'yo that you are experiencing curses in your life. Tama po. Pero, sino ba naman po ang may gustong magstay sa curses ng buhay? Diba? Yung sa buhay na sinumpa. Of course, wala. Ang gusto po natin lahat ay pagpalain po tayo. Pagpalain yung ating buhay. Tama po ba? Pero ngayong gabi, gusto pong sabihin sa atin ng Lord that we already a conqueror. Okay, ulitin ko po That is the good news. Ang gusto pong sabihin sa atin ng Lord ngayong gabi, we are already a conqueror. Okay? Kung naniniwala ka that you are already a conqueror, i-type mo dyan sa comment box na, I am a conqueror. Okay? Why? Diba? Bakit natin nasabi na we already a conqueror? Kasi ganito po, kung ang purpose ng shedding ng blood ni Jesus sa kanyang brows ay i-heal tayo from betrayal, and yung shedding ng blood ni Jesus sa kanyang wounded body is to redeem us in fullness, handa ka na bang malaman yung purpose kung bakit nag-shed ang dugo sa ulo ni Jesus the moment na inilagay yung crown of thorn? The very reason or the very purpose that Jesus shed blood from his head because of the crown of thorn is to reverse the curse that entered the world through the sin of Adam. Okay po, so reverse. Ibig sabihin po ng reverse means a complete change of direction. Okay po, so reverse. Kumbaga, ang ibig sabihin po nun, pinalitan yung curses ng blessing. Okay, inalis po yung curses the moment na inilagay po yung koronang tinik sa ulo ni Jesus. So, yun po yung napakagrabing, powerful na nangyari po that moment. So, biruin mo yun, no? Yung shedding ng blood ni Jesus through his head ay mayroong kapangyarihan to turn every curses into blessing. Diba? And ibalik po yung ability natin to conquer. Okay, kaya sinabi ko kanina, you already a conqueror. We are conqueror. Kasi importante po nating malaman that we are all conqueror not because of our strength. Okay po? Sa isang dahilan lang po, because someone worthy paid the price of our conquest. Alam mo ba kung sino yon? Of course, si Jesus Christ lang. Si Jesus Christ lang po ang merong kakayanan na mapabago, ma-reverse yung curses going into blessing. Amen po? So siya lang, yung kanyang banal na dugo lang ang merong kakayanan. Yung nangyari kay Jesus Christ sa cross, yun na yata yung pinaka-masakit na part or yung pinaka-nakakadurog na puso na story sa Bible. I know you will all agree kasi every time na napapanood natin yung Passion of the Christ, di ba? Although napanood naman na natin siya sa una, pangalawang pagkakataon, pangatlo, pero the same feeling na naramdaman natin nung napanood natin yun, the first moment, ay the same feeling pa rin po nang nararamdaman natin. Diba? So, alam niyo po yun, Jesus Christ, the Son of God, was made flesh. Diba? Kung ano po yung pain tolerance natin na nararamdaman natin, it's the same the moment po na na-experience po ni Jesus yung kanyang sacrifices sa cross. Diba yung nangyari na pagdanak ng dugo more than 2,000 years ago? Yung kanyang crucifixion. So, the same amount of pain na nararamdaman natin bilang tao. Alam niyo po yun, I remember, I undergo CS section nung panganganak ko po, no? So, kapag CS ka kasi, meron pong ini-inject bago po yung operation. So, yung ini-inject po na yun ay isang mahabang karayom, tapos medyo makapal ng konti. So, masakit po siya kasi for the anesthesia yun eh. Imagine, masakit na po yun. Pero this time, yung crown of thorns na nilagay po sa ulo ni Jesus ay koronang tinik. Napakadaming tinik. Pero grabe po, no? Grabe tiniis yun ni Lord. Grabe niya tiniis yung sakit. Diba? Why? Dahil ang iniisip niya that moment, walang iba, kundi ikaw. Ako. Tayo. Ang nasa isip niya. So, tiniis niya po lahat ng sakit na yun. Alam mo po ba kung bakit? Dahil sobra-sobra po tayong mahal ng Panginoong Diyos. At that moment, wala pong inisip si Jesus Christ. Kung hindi ikaw, ako, tayo pong lahat. Tayo lang ang laman ng isip niya noong mga pagkakataon na yun.
siguro po, no, habang pinagmamasdan ng kaaway, yung scene na yun, yung nangyari kay Jesus, siguro naisip niya, finally, magiging kasing powerful na ng enemy ang Diyos. Okay, that image of Jesus Christ dying on the cross is like a resounding victory to the enemy. But then something extraordinary happened. When the time that Jesus said in John chapter 19 verse 30, it is finished. Okay, for Jesus, it is finished. Mission accomplished. Kung ano man yung pinagawa sa kanya ng ating Diyos Ama. Okay? Pero nagulat lang yung enemy. Naisip niya, paano nangyaring it is finished na nasabi ni Jesus? It's almost perfect para sa kanya na makita si Jesus dying on the cross dahil sa mga makasalanan. And dahil dito, hindi siya mapakali. So, ang ginawa niya, tumayo po siya sa harap ng cross, yung enemy. So, inisip niyang mabuti, inanalyze niya, Jesus is already died in front of him. And then, inisip niya mabuti, saan ako nagkulang? Habang tinitingnan niya si Jesus at yung cross, behind the crown of thorns ay meron pa po palang isang corona. Alam niyo po ba kung ano ito? Ito po yung crown of glory. Okay? Ito po yung Adam's crown na originally binigay po kay Adam dun sa Garden of Eden. The moment na binigyan at binless ni Lord si Adam ng authority. Okay, ito po yung crown na ninakaw ng kaaway the moment na natempo si Adam. So, dalawang crown po siya. So, let us differentiate po yung dalawang klase ng crown dito. So, una po doon is yung Adam's crown. It represents authority, dignity, and honor that God gave to men. And then yung pangalawa po, which is yung crown of thorns, it represents entirety of the curse caused by Adam's sin. Ayan, so, nung time po na ilalagay po yung koronang tinik sa ulo ni Jesus, yung scene na yun, yung napanood po natin kanina, makikita din po natin yun sa Matthew chapter 27 verse 28 to 30. So, samahan nyo din po akong basahin. They stripped him and put a scarlet robe on him. And after twisting together a crown of thorns, they put it on his head and a reed in his right hand. And they knelt down before him and mocked him, saying, "Hail, King of Jews!" They spat on him and took the reed and began to beat him on the head. Okay, ito pong moment na to, talagang something extraordinary happened. Okay po, yung pinag-uusapan po natin na why Jesus shed His blood through His head because of the crown of thorns. Ito po yun the moment that the thorns pierce His head, the blood flow on the ground. And because of that moment, the curse of the earth was broken forever. Grabe po, no? Nung the moment na tumulong po yung dugo ni Jesus sa ground, yun na po yung umpisa ng katapusan ng mga curses na pilit pong ibinilalagay sa utak natin ng kaaway. Okay, so sabi po doon, no? Forever. As in forever. Why? Bakit nga ba? Dahil si Jesus lang po yung worthy. Okay po? Because the precious blood of Jesus Christ had never been contaminated by sin. So never pong nagkasala ang ating Panginoong Jesus. Through the blood that was shed from Jesus' head, He recovered the legal right to be crowned with the crown of glory. Because that crown can only be worn by someone holy. So nasabi ko nga po na never po na nagkasala ang ating Panginoong Jesus. So He is worthy and He is holy. Kaya nararapat lamang po na sa Kanya mapunta yung crown of glory. Amen po? And Jesus Christ recovered everything po na nawala kay Adam. Simula po nang nagkasala po si Adam. And that's why Jesus is able to say, "It is finished." So yun po pala yung dahilan kung bakit nasabi ni Jesus that it is finished. So tapos na po, napagtagumpayan na po ito ng ating Panginoong Jesus. That's why I keep on saying that we are already conqueror. Kasi tinapos na po ng Lord tinapos na po ni Jesus Christ sa cross. And because of that, we
are really a conqueror. Okay? So because of what He did, all the sacrifices na ginawa po ni Jesus, that moment, ito po yung nagbukas sa langit para po i-bless tayo ng Diyos ng siksik, biglig at umaapaw. Yung blessing po na sa lahat ng aspeto ng buhay natin, higit sa lahat sa ating financial aspect. Yung tinatawag po nilang prosperity, di ba po? Yung hindi naman for having excess money, but yung alam mong everyday needs mo ay patuloy pong pinoprovide ng Lord. Okay po? He will always provide because pinalaya na po tayo ng Diyos sa mga financial curses ng buhay natin. The moment po that the crown of thorn ay nilagay po sa ulo ni Jesus. So dapat po natin talagang malaman at maintindihan kung paano talaga ba natin dapat ina-apply yung blood ni Jesus sa ating buhay. Hindi lamang sa prayers natin, kundi talagang i-declare natin na yung blood ni Jesus na dumanak sa kanyang mga parte ng katawan ay merong makapangyarihan po, lalo na po yung crown of thorns na nilagay po sa ulo niya, yung dumanak na dugo sa ulo ni Jesus, ay merong kakayanan at merong kapangyarihan to break every curses sa buhay natin. Hindi po ba good news po yun? Pero somehow po, of course, ang kaaway laging nandyan po. Hindi naman po yan magpapakita sa atin na merong dalawang sungay, tama? Kung si Lord gusto niya tayong pagpalain, si Satan gusto pong sirain ang buhay natin. Okay? Gusto po tayong ipaniwala sa sarili natin. Yung mga curses na to ay nananatili pa rin sa buhay natin. Remember that the enemy is a great deceiver. So alam na alam niya po kung saan tayo titirahin. Lalo na kapag meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga problema, so dyan po siya mas lalong umaatake. So through our soulish characteristics. So ito po yung I think, I feel, and I want. Okay? So dyan po tayo titirahin ni Satan. So we have to be careful. So alam mo yun, kahit na na-conquer na ni Jesus yan sa cross, pilit pa rin tayong ibabalik at ibabalik talaga ng kaaway dyan. Sa mga maling kaisipan, maling pakiramdam, or mga maling kagustuhan. And kahit na, alam niyo po yun, unfortunately, marami sa atin ang nahuhulog pa rin, alam niyo po ba yun? Na kahit na napagtagumpayan na yan ni Jesus pero kapag pinairan po talaga natin yung ating maling kaisipan, maling pakiramdam, at maling kagustuhan, marami pa rin pong nahuhulog sa trap ni Satan. Okay po? So, Satan, favorite strategy is yung i-deceive tayo sa pamamagitan ng sarili nating isip, puso, at mga gawa. Okay po? Sa paanong paraan? Sa pagkakaroon ng self-pity, accusation, or yung fear. Even yung fear, yung takot na nararamdaman natin. Maybe ngayon, mayroong coronavirus, diba? So, galing kay Satan yung fear na pinaparamdam niya sa atin. Hindi yun galing sa ating mga sarili. So, we have to be careful na malabanan talaga or maiwasan natin, mapili natin kung kaninong boses yung ating papakinggan. We just have to be aware. Yes, we are all conqueror, but we have to be aware at meron tayong dapat na gawin para totally mapagtagumpayan natin yung mga gawa ng kaaway na yan. Okay? So, meron akong dalawang points na gusto kong i-share sa inyo kung paano ba natin mapagtatagumpayan ito. Every day in our life, meron tayong testing palagi, merong temptation palagi. So, paano ba natin siya mapagtatagumpayan? Una po, we need to be in constant contact with the Word. So, yung Word of God, everyday talaga pong pagbulay-bulayan natin yung salita ng Lord, panghawakan po natin yung kanyang mga pangako, at doon lang po talaga tayo mamuhay sa kanyang salita. Hindi lamang mabasa natin at may apply po natin sa ating buhay. Amen? So, pangalawa po, na kailangan natin everyday para ma-conquer natin yung mga gawa ng kaaway. Katulad ni Jesus, no? So, we should never make our decision by our I think, I feel, or I want. So, kanina yan po yung nabanggit ko ng mga soulish
characteristics ng tao. So, dyan po kasi talaga tayo titirahin ng kaaway. So, wag po tayo magdesisyon ayon sa naisip lang natin bigla-bigla or yung puso natin or yung pakiramdam natin, yung ating emotions ay hindi maganda at saka tayo magdedesisyon. Sabi nga, di ba, kapag galit ka, wag ka magsasalita, di ba, yung mga bagay na gano'n. And pangatlo, wag lang din tayo mag-base dun sa mga gusto natin. Okay? Palaging kalooban po ng Diyos ang masunod. Amen po. So, kapag ito po ay nai-apply natin sa ating buhay, every day, to live as a conqueror like Jesus, na-apply natin itong mga to, naniniwala ako that you are totally considered yourself as a conqueror. Okay? Katulad ni Jesus na napagtagumpayan ang lahat ng sakit at mga hindi magandang nangyari sa kanya that moment. So, una na pong napagtagumpayan lahat yan ni Jesus. So, tayo, we must overcome and conquer it every day. Okay po? So, if we just know how to apply the blood of Jesus that was shed in His head by the crown of thorns, I know, wala na pong hawak sa atin ang kaaway. Amen? So, hindi po ba dapat purihin natin ang Panginoon at pasalamatan natin siya dahil sa kanyang mga sakripisyo, sa kanyang mga ginawa para sa atin. Amen? And in order to defeat our enemy every day, we must know how to obey the Lord over and over again and over above our feelings. So, alam mo yun, palaging piliin natin ang sumunod sa Lord. And kapag pinili natin sumunod sa Lord, hindi talaga tayo magsisisi. This time, kung meron man sa ating mga crossover kadas, nakakaranas ng mga paulit-ulit na hindi magandang bagay sa buhay niya, and sa tingin mo that it is curses, I encourage you na ilapit natin yan sa Panginoon. Ako naniniwala ako si Lord, nag-aantay lang siya sa atin palagi. And tutulungan niya tayo na ma-overcome at ma-conquer itong mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen? So I hope and I pray na meron po tayong natutunan ngayong gabi. At hindi lang po natutunan, but of course, meron pong nabago sa puso at isipan natin lahat. Ayan, maraming salamat Crossover Kada sa pakikinig. And before ako magpaalam, let's all pray. Father God, we want to take this opportunity na purihin ka, pasalamatan ka, dahil sa dakilang ginawa, Lord, more than 2,000 years ago. Yung pagdanak ng iyong dugo sa iba't ibang parte ng iyong katawan ay isang pagpapala mo sa buhay namin ngayon, Lord God. Lord, maraming salamat for reminding us yung kahalagahan, yung purpose ng pagdanak ng dugo mo, Lord, sa iyong head, sa pamamagitan ng crown of thorns. Lord, we know that it break every curses ng buhay namin, Panginoon. Lord, kung meron man ngayong gabi na nakakaranas na sa tingin namin ay ito ay curses ng buhay, Lord, we apply the blood of Jesus that every curses na meron kami ay mawala na forever at mapalitan ito ng pagpapala na nagmumula lamang sa iyo, Lord God. Lord, maraming salamat po. Patuloy mo pong ingatan, yakapin at pagpalain ang bawat isa na nanonood po ngayong gabi. We want to give you back all the glory, all the praises, and all the love, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now?
Anong mga bagay ang kadalasang makikita sa Survivor Island? Meron Tubig o kaya dagat? Bato? Puno po. Wala yan, walang puno doon. Ibang mundo yan, ibang mundo. mundo. Sige, tingnan natin. In 3, 2, 1, reveal. Alright! Torch po. Torch. Flag? Lubid po. Tubig nga ba? Ay kasama sa top 5 ng makikita sa isla ng Survivor. In 3, 2, 1. Bonfire or fire nga ba ang hinahanap nating answer for the top 5 ng question na makikita o kadalasang makikita sa isla ng Survivor. In 3, 2, 1, reveal. Still for Team Nice A. one! Ayan. Ayan, okay. Okay. Hello. Okay, round 2 question. Anong mga bagay ang kailangan sa panahon ng pandemic? Face mask po. Yung mga foods po na nasa store natin like canned goods. Ayan. Alcohol po. Gamot or vitamins? Vaccine? Enough money po. Pag-isipan mo mabuti, in 3 seconds, anong bagay ito ang kailangan sa panahon ng pandemic? 3, Face shield! 2. So, ang face shield ba ay kasama sa top 5 na mga kailangan sa panahon ng pandemic? In 3, 2, 1, let's see. Good. Sino ang pambato mo sa apat na to? Si Ate Cham. Ate Cha, pwede mo ba siyang bigyan ng advices? Ayan. Ate, kapag nanalo ka, pahinga akong load. Joke lang. Ayun. Sure! Ito si Ate Jude. Mga bagay na makikita sa loob ng simbahan. Upuan po. Cross po. Bible. Screen po or projector. Kung hindi kayo makapagbigay ng isa sa dalawa na to, ang magpo-proceed sa next round ay still Ate Cham and Ate Judy. The answer for them is altar. Yan ba ay nasa top 3 ng ating question na mga bagay na makikita sa loob ng church. In 3, 2, 1. Let's start our final round. We have Ma'am Judy and Ate Cham for the crossover Family Feud final showdown. Ayan. No? First question. Magbigay ng Bible character na alam ng isang kabataan. Paul. Jan. Ano ang kailangan tuwing online service? Notebook. Bible. Gawaing bahay na ginagawa ng isang mabuting anak. Maghugas ng pinggan. Paghugas ng kwarto. Ano sa gating Ate Judy? Ay, hirap hugasin ng kwarto. Maghugas. Sige, Ma'am Judy, ano po? Maglinis ng kwarto? Specific. Pagwalis. Magwalis, okay. Magbigay ng isang bagay na gawain ng isang Kristiyano. Magdasal. Devotion. Magbasa ng Bible. Hello po mga ka-crossover. Ako nga po pala si Judy Lumawag at nais ko lang pong i-share sa inyo ang ilan sa mga naging experience ko sa nangyaring crossover Survivor Challenge. Noong umpisa po medyo hindi pa po talaga ako nang kinakabahan pero habang papalapit yung oras, doon ko na po nararamdaman yung kaba. Kaya nag-pray po muna talaga ako noon bago mag-start and praise God dahil nabawasan po yung kaba noon sa dibdib ko. Sobrang saya rin po talaga as in ang naging challenge sa amin. Minsan di mo rin alam kung matutuwa ka ba, kakabahan ka pa, mixed emotions po talaga. And at the same time, habang patagal po ng patagal, nakaka-tense po siya kasi pabawas po kami ng pabawas. Sa tuwing i-reveal din po yung answer at i-announce kung sino yung nanalo, sobrang nakaka-tense po siya. At ang lagi ko lang talaga sinasabi kay Lord yan sa isip ko, Lord, let your will be done. Kasi yung naging result din po, 1 point lang yung naging lamang. Kaya congrats din po kay Mami Cham. Ayun, marami din po akong natutunan sa
challenge na ito, bukod sa naging inform ako sa ilan sa mga naging tanong sa amin, natuto rin po ako na maging patient, lalo-lalo na po sa connection, maging focus at alerto, at syempre po yung sportsmanship na matuwa kahit na ano yung naging resulta. All in all, naniniwala po ako na sinamahan kami ni Lord sa challenge na ito. Kaya to God be all the glory. Good evening mga crossover kadas. Isa na namang gabi na tayo ay natuto at nabago. Maraming salamat sa pagsama sa pangatlong linggo ng ating crossover Survivor Edition. Maraming salamat din sa ating speaker na si Tita Rin. At bukas magsama-sama din tayo sa ating soaking that starts at 8:50 AM. Sa ating Sunday worship service that starts at 10 AM but our hosts will be there to welcome us at 9:45 AM. At sa mga nakababata naman nating kapatid, pinsan o mga anak, isama naman natin sila sa ating Yeshu Kids Online that starts at 11:30 AM. Muli, maraming salamat mga crossover kadas. Ako nga pala si Andrew. See you next week sa ating crossover kung saan dito, ikaw ay belong. Staring at a stop sign, watching people drive by, T-Mac on the radio. Got so much on your mind, nothing's really going right.